Kung mawawala ang wika, ano pa ang matitira sa ating pagka-Pilipino? Sa bawat salita, nakaukit ang ating kultura, kasaysayan at pagkakailanman. At ngayong buwan ng wika, makakausap natin ang isang haligi ng panitikang Pilipino, makata, manunulat, kritiko at National Artist for Literature na mas kilala rin sa pangalang Rio Alma. National Artist Virgilio Almario in the house. Maraming salamat po. Napakalaki pong karangalan nandito kayo. Kailangan ko mag-switch sa English at Tagalog. Minsan, please forgive me kasi minsan nagkakamali rin po ako. Pero meron tayong important na kailangan sabihin kay Prof. Kasi, alam mo ba, siya ang unang may-ari ng Abante. Kayo po ang unang nakaharap at nakahawak ng Abante. Yeah. For how many years po ninyo siyang nakasama? Matagal din. 13 years. Kasi, syempre, dito, close, sister company ho namin ng Abante. At ngayon, ang Abante, napakalaki na. Kaya nung nalaman ho namin, wow, yan talagang privilege. Not just that, kayo rin po ay isang national artist. Salamat po sa pag-unlock ninyo muli. Siguro sisimulan po muna natin sa wikang Filipino ba or Pilipino? Ano po yung tama? Kasi doon nagkakamali ang mga tao eh. Filipino. Filipino. So dapat F siya. Kasi ang F. Pilipino is para sa tao. Tama po ba? Hindi naman. Sa akin definition kasi, ang Pilipino parang yun ay lumitaw nung wala pang F yung ating alphabet eh. P. Correct. Kaya Pilipino. Kaya yun, parang sa akin, parang transition from Tagalog to Filipino. Opo. Yun ang transition. Opo. Kailan naman ho kayo nag-umpisa manulat? O sa inyong pag-manunulat? Yung aking seryoso pagsusulat, okay, nasa UE na. 1960s, mga ganun. Pero makata na ho kayo nun. Ang puso nyo talaga pang-bansa, pang-Pinoy, Ewan ko, nung ako'y bata pa kasi mahilig na ako sa tula eh. Oho. Bakit po mahalaga ang pangalang panulat na Rio Alma? Kasi sa pagtula ko, yun ang ginagamit ko ever since. Ano ang ibig sabihin nun para sa inyo? May storya po ba siya? Bakit nyo naisip Rio Alma? Kung yan nung araw na nagtatrabaho na sa UP kami, kumuha kami ng Filipino subject. Meron kaming parang senior colloquium noon Political science kami pero nahilig kaming Filipino kaya kumuha kami ng Filipino subject as senior colloquium. Tapos nagkaroon ng contest. Contest na susulat ka ng essay on Plaridel. Plaridel. Tapos pinasulat kami ng aming teacher ng essay. Ako yung napili niya. Sabi niya, ito isasali natin klase. Mananalo to tiyak. Sabi niya. Ang papangalan natin sa kanya ay Rio Alma. Bakit ka ako Rio Alma? Yun ang baliktad mong Almario. Kala ko. Ngayon, alam na namin. Kala ko may sensya po yung Rio kasi sa Espanyol. Siyempre river. Alma, iniisip ko, ano ibig sabihin ng Alma? Kabaliktaran. Yung pala kabaliktaran. Ang ganda. Ang ganda. Kasi Plaridel yun di ba? Si Correct. Del Pilar Plaridel. Opo. Pinaglaruan din yung Del Pilar ng Plaridel. Alam mo ba yun? So may laro sa salita. Plaridel, alam mo ba yun? Plaridel. Oo, pero baliktad lang yun. Kaya, I learned something new today. Today, actually, ngayon lang namin nalaman yung storya ng Rio Alma. Thank you for sharing Taga that saan ho one. kayo originally? Sa San Miguel, Bulacan. So talagang Tagalog na Tagalog po? Hindi po. Kapampangan yung aming area Kapampangan yun Sa Kaya marunong kayo magkapampangan? Nung araw marunong ako pero ngayon nalimutan ko na Okay. At saka po yung mga tula nyo, yung mga nililikhang mga obra, saan ho nanggagaling yun? Nature, sa paligiran, yes, sa tao, sa pakiramdam. struggle ng Pilipino, ano po? Sa lahat ng bagay na sinabi mo. So lahat inspirasyon nyo. Tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pagsusulat.
Yun lang ang gawain ko ngayon eh. Napaka-importante po yun. Kasi syempre, national artist po kayo. Syempre, lahat ng ginagawa niyo mahalaga sa bansa. Salamat po. Hindi, salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayon. Alam nyo po, Sir Virgilio, may isusumbong po ako sa inyo. Kasi tuwing nandito po ako sa Daily Dish, lagi po ako bumabate ng Happy Buwan ng Wika. At minsan natatawa sila, pero actually, napaka-importante ng Buwan ng Wika. Baka po kayo po yung tamang taong makapagbigay paliwanag para sa ating mga viewers. Bakit napakahalaga ng Buwan ng Wika? Well, napakahalaga dahil ang wika natin ay isang kaluluwa ng ating bansa eh. At tapos nakakalimutan natin ang kaluluwa natin eh. Kaya mga Pilipino, may colonial minded kasi, napaka-colonial nating isip eh. Kaya yung ating mga gusto puro Americanized o kaya Europeanized, kanluranin, nakalimutan natin yung sarili nating kaluluwa. Kaya kung meron tayong, meron tayo kailangan buwan ng wika para maalala man lang natin yung ating kaluluwa. Minsan isang taon. Kasi minsan ang buwan ng wika nagiging sa mga bata. Nagko-costume. Katang isip na mag-costume, tama nga sinabi mo. Pero yung tunay po na kahalagan ng buwan ng wika at sinabi niyo nawawala, nakakalimutan ho natin. Anong gusto niyo hong iligay ulit sa isipan ng Pilipino para i-celebrate ang buwan ng wika? Well, mainam na ginagawa yung mga sayaw at sakakuan pa. Yun eh, parang bahagi ng ating bahagi ng ating pag-iisip ng ating nakaraang tradisyon eh. Pero mahalaga din na ang wika natin ay gamitin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kaya mahal ko itong si Alexandra Ayala eh. Kasi siya ay nag-iisip na kahit na malayo siya sa ating bansa, nag-iisip siya na gamitin ang wika natin eh. Kaya yung kanyang sa akin, si Alexandra Ayala hindi lang mahusay na modelo sa tennis, kundi siya ay kahangahangang modelong mamayang Pilipino. Ako, isang malaking karangalan yan para kay Can Alex you na masabi ninyo imagine, yun. sabi ni Sir? Iba, grabe. May kaluluwa si Alex. Tama naman kasi talagang pinagdidiwang niya na siya ay Pilipino at hindi niya nakakalimutan kanyang kultura. Ang ginagawa pa nga niya para hindi malimutan daw yung Tagalog eh. O yung kanyang Pilipino eh. Nag-TV siya. Nag-OPM. Nakikinig para makuha niya yung natural at saka yung mga bagong salita sa Pilipino. Sir Virgilio, since nasa usapan naman rin tayo ng kabataan, no? And nabanggit nyo rin po yung colonial mindset. Ano po ang dapat gawin ng mga kabataan ngayon para hindi tayo mapunta sa direksyon na yon? Kasi matagal na tayong ganun eh. Talagang kung ano man ang galing sa mga dayuhan, tinitingalaan natin. Pero pag yung sariling atin, although ngayon, mas maganda na, mas may Pinoy pride na ngayon, di ba? Sa pagkain natin, sa kultura. So para sa mga kabataan, pagdating sa lengguwahe, ano po ang pwede nilang gawin? Well, unang-una, ang lingwahe natin ay kailangan gamitin nila araw-araw. Practicing niya na talagang magsalita ng mahusay sa Pilipino. And at the same time, magsalita, hindi lang magsalita, kundi sumulat sa Pilipino. Iba kasi nakasulat ng Pilipino eh. Doon tayo na nilito eh. Pagka nakasulat na, maganda yung ating pagbigkas ng Pilipino, pero pagka nakasulat na, mali-mali spelling eh. Actually, tama ho kayo dyan. Kaya ito, meron ho kaming gustong gawin para naman maturuan nyo po, and this is a privilege para makita ng aming viewers kung ano yung husto at hindi tama. Di ba ho? Kasi madami talaga nagkakamali. You wanna start it? Yes, so magpapakita po kami ng common mistakes. Ako parang ginagawa ko rin to in the Filipino language. Tapos pakipaliwanag po kung bakit ito mali at ano po yung tamang salita or pangungusap na dapat. So simulan po natin dito. Dito pa. Kamusta? Ano po yung tama? Kamusta? Kumusta? Ano po yung tama? Kumusta? With a U. Kumusta? Dapat letter U. Kumusta?
Pero sa katagalan, lahat na kamusta eh. So, kumusta pala dapat? See, we learned something new today. Okay, Kasi kumusta? pag nagkaroon po kayo kagaya sa dati na si Giselle, pag spinelling niya po na mi-A, lagpak na po yun. Oh. Mali. Okay. Okay. Next one. Aspeto. Aspekto. May K dapat? Oo. Aspekto. Bakit po ho? nawawalan ng letra? Sa Kasi katagalan. yung aspeto, hindi yan Spanish, hindi yan English. Oh. Aspect ang English eh. Tapos aspekto talaga ang spelling ng Spanish. Pero aspeto, Shokoy yan eh. Shoko Hindi yan Pilipino, hindi yan English. Hindi yan Pilipino, hindi Hindi rin yan English. Pilipino, hindi yan English, hindi yan... Shokoy siya. Shokoy okay. siya. Love sige, the sense of next. humor. Okay, sunod po. Ito alam ko to. Imahe. Yan, mali rin Imahe. yan. Ano hong tuna? Ano hong tama? Imahen. Imahen. Image. Imahen. O bakit nga ba nagkakamali mga Pilipino at ginagawang imahe? Hindi, Ang actually, alam ko to kasi pinanood ko yung Walang Himala. ano ba Dinora sinabi niya? Honor, ang sinabi niya, imahen, hindi imahe. Okay. Oh, may natututo ka pala sa pelikula. Sa pelikula. Okay. Number 4. Mag-eat, mag-wait. Ayan, pag nagtatagli siya mga tao, mag-eat, mag-wait. Ano pong tunay? Tama rin yan eh. Oho. Pati yung pagkakasulat ninyo, tama. May dash din. Oo, may dash. Pero ano po ang mas maigi? Eh kung gusto niyo yung Tagalog o Pilipino, magkumain at saka maghintay. Correct naman, tama naman. Ayun! Kumain, maghintay. Oo. Nilagyan pa kasi ng dash eh. Oho. Nilagyan pa ng shokoy. Okay. Next one. Hindi naman Shokoy yun. Yung aspeto lang, Ay, yung Shokoy. aspeto lang. Okay. Next one. Ito ho, kasi or sabi. Ano ho yung, ang correct? Kasi ngayon, nung araw yung I at I, pinagpapalit talaga yan eh. Oho. Pero ngayon, kailangan i-permis na natin yung I at saka I. Kaya yung kasi, sabi, lalaki, mga ganyan, babae. Bakit Oo. hindi po letter E? Bakit I po? Yun ang gusto nung mga tao nung nag-umpisa ng gawing, anong tawag dito? Gawing standard. Standardized na. Letter I. Standardization. Ito na-mention ni Sir. Lalaki o lalaki? Lalaki. Lalaki. So yun pala yung tama. Actually, di ba, Lalaki. lucky actually is also, mahanap yun sa Bisaya. Actually, Malay po, lucky, bai. Bae. Yeah. Pero kasi pag nakita ko yan, ang iniisip ko, lalaki. Lalaki ba or lalaki? Lalaki. Lalaki. Kaya kailangan may accent eh. Laki. Pag go-grow. Ganun, Pag lalaki. Lalaki. Ay, pala ang tama. Okay. Ito po, kapag Bisaya, Ilocano, Kapampangan, or Tagalog, ang alam na sinasabi ng mga tao ay dialekto siya or dialect. Ano ho ang tama? Yun eh, wika. Wika, language. Wika ang dapat. Buwan ng wika. Yeah. Wika, di ba? So, language siya. So, insulto siguro pag sinabi mo siya ay dialect. Oo, kasi mas mababa yun eh. Kailan po nagiging wika ang dialect? Ang dialect ay mga kung yun eh. Regional po ba? Geographical yun eh. Kunyari, Tagalog Batangas, Tagalog Bulacan, Tagalog Maynila. Ganun yun. Nagkakaintindihan kayo, pero meron kayong mga accent o kaya meron kayong mga vocabulary na hindi masyado naintindihan, pero nagkakaintindihan kayo. Sa dialekto yun. Pero sa wika, hindi kayo talaga magkakaintindihan. Diba, Ilocano at Pampangan, Opo. kahit magkatabi yan hindi magkakaintindihan yan eh. Magsalita ng Ilocano at saka Kapampangan. Tama ho. Okay. Oh my God. Marami pa po. Dalawa pa. Kailangan po nating bigyan liwanag ang mga bagay Na, na ito. sa Tagalog Nagbigay mo, sila ng mga suggestions. Nagbigay sila ng mga suggestions. Ano dapat pa? Double, kung yan eh. Double plural. Paano yun? Mga tsaka S suggestions. Okay, naiintindihan ko na. Dapat may mga. Kasi marami. Tama ba? Oh, pero wala lang S. Wala. Pag naglagay ka ng mga, walang S. Kasi plural na po yun. Plural na yun eh. Okay. O, kung alisin Mga mo is yung plural, mga, yeah. nagbigay sila ng suggestions. Ayun, may S.
Sir, meron pa kami, ang favorite po namin dito sa Billionaire News Flash, lalo sa agenda, ay di umano Oh, o umano'y. Ano hong tama ang pagbigkas doon? di umano. Di umano, tama naman po. Oh, Wala pong shokoy doon. wala na. You know, Sir Virgilio, eto naman, tatawagin natin ang isa sa aming co-host na si Monique Tuzon Basi. Siya po ay lumaki sa Amerika, sasamahan niya tayo. Medyo takot na po siya ngayon, Takot pero... na takot siya. Halika dito mo. Halika. Magtatagalog ka. Okay, Hello, pagyayamanin everybody. natin ang Thank you ating so much. vocabulary. I'm learning a lot. Yes, Watching Talaga? Yes, yes. O, di tama na ilong Tagalog. So, pakisabi po ang tamang bigkas at kahulugan sa mga babanggitin po natin. So, for Aha. example po, ito. Dito pa. My eyes were like... Dito po Virgilio, sa ating likod, dito pa. ang nakasulat ay Nagulumihanan. Nagulumihanan. Nagugulumihanan. Nagulumihanan. Okay. Nagugulumihanan. O, pati sa'yo I'm natawa. so nagugulumihanan. Anong Tama ibig ba? sabihin ng Nagugulo isip mo. Yeah, I'm deeply perplexed or extremely confused. Ganun ako ngayon. Kaya mo yan. Nagugulumihanan. Ayun. That's the first time I've ever heard of it. That's gonna be my new Napakaganda. favorite word. I'm so Okay. nagugulumihanan. Papasabi po namin kay mo, pakitama na lang po. No? I know this one because it's a Filipino song. Tagalog, Kumukuti-kutitap. Ayun. Kumukuti-kutitap. Hindi. Sabihin mo ulit. I know this one. Alam ko to kasi Christmas song to. Kumukuti-kutitap. Something sumanasif. Tama na ba? Tama naman, no, sir? Kumukuti-kuti. Okay. Okay. Ano Thank bang you. ibig sabihin nun? Salamat naman sa song. It means twinkling or glimmering. Kislap. Oh, di ba? Kailangan may Okay. hyphen yun eh. Oh, May hyphen. mo Mali tayo. Dapat may there's hyphen. saan yung hyphen? Saan po dapat? Kumukuti, kutitap. Kumukuti, Doon siya sa hyphen, gitna. kutitap. Okay, one more. Last. Okay. Kumukuti, hyphen, kutitap. Oh, next. yung Read it, sunod. read it. This is the next for the song, Bumubusi-busilak. Uy, Wow! may hyphen rin po ba yan? Wala Yun, naman. may hyphen. May hyphen Saan po din yung, dapat. saan po yung hyphen na bumubusila? Sa gitna Pagkara din. ng busi. Busi. Busilak, tapos yung buong. Tignan mo, ang rami natin natututunan. Tumatawa kayong lahat, alam ko yan. Actually, okay ka. Pero Sir Virgilio, gusto ko lang i-promote ang yung mga libro. Ano po itong dalawa? Dalawa yan na, recent ko na ako niyan eh. Children's books. Anong storya niya? Kailangan Isa ko. ay tungkol kay Malala na first pinakabatang Nobel Prize Ito for po. Peace. Ay, ito po. Aha. Yung Magic Lapis. Apo, Magic Lapis. At Ito po, isa naman ay ating tungkol sa ating pagmamahal sa watawat. Pagmahal sa watawat. Oh, ang flag. Watawat. Yes, watawat. And of course, ang ating pangalan, Rio Alma. Yes. Ayan. At saan ko nila mabibili to, sir? This is what I need. Sa una sa yung ating watawat sa Dana House. Ito naman ay sa San Anselmo Press. Nako, at 82 years old, masasabi ko po sa iyo, napaka-sharp niyo pa rin, ho. Grabe. Yes, salamat po. It's Alright. honored for us to have you here today. Maraming salamat, National Artist for Literature